Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sabihin mo rin sa katabi mo, sumaiyo ang Panginoon. Sumaiyo ang Panginoon. Tayo ay nasa ika-4 na araw na ng ating simbang gabi. At patuloy tayong nakikiisa sa ating Panginoon sa araw-araw nating pagsisimba. At sa umagang ito, pagninilayan natin yung mga kahinaan at mga kapintasan natin na minsan ay nagiging hadlang para tayo ay umusad sa ating sarili at sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon, hilumin niya ang ating mga kahinaan at bigyan niya tayo ng lakas upang kahit meron tayong mga kapintasan ay magganap pa rin natin ang misyon natin sa ating buhay. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal sa pagkakanamin, pinasasalamatan
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit, hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublian ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako,
sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Sangakang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano ay napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina
mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila bakit nagtagal siya ng ganon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon ay nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Parang nasa rally tayo, no? Mapagpalaya. Pero yan ang tema ng ating misa ngayon. Kung paano tayo pinalalaya ng Diyos sa mga bilangguan natin. Meron ba kayong bilangguan? Kayo ba ay bilanggo? Hindi man tayo nasa loob ng kulungan, sa bilibid o kung saan man, pero sa puso natin, minsan tayo ay bilanggo. Nabibilanggo tayo. Ng ano? Ng mga bagay na ikinahihiya natin tungkol sa ating sarili. Meron ka bang ikinahihiya tungkol sa iyong sarili? Meron ba? Napaisip tayo, no? Meron ba? Siguro lahat tayo meron. Merong tungkol sa sarili natin ang ikinahihiya natin. Ito ang dahilan bakit nilalait tayo ng ibang tao. Ito yung dahilan kung kaya minamaliit tayo. Yung madalas na ikinahihiya natin tungkol sa ating sarili, yung mga kapintasan natin, yung mga kapansanan natin, yung mga kahinaan natin. At pag nakikita ng ibang tao yung kapintasan natin, lalo na kapansanan, binubuli tayo. Bata pa lang tayo, binubuli na tayo.
ng mga kapintasan natin. Kaya naman, nahihiya tayo sa ating sarili. Ikinahihiya natin, bakit ako ganito at ganyan? Minsan yung kinakahiya natin nung maliit tayo, dala-dala natin hanggang pagtanda natin. Nagiging bilanggo tayo ng mga bagay na ikinahihiya natin sa ating sarili. Buti na lang, hindi naman lahat ng tao nilalait yung kapintasan natin. May mga tunay tayong kaibigan na pinapadama sa atin na kahit ganito tayo, ay mahal nila tayo, tanggap nila tayo. Maswerte rin yung may mga magulang, minsan yung mga magulang din, ay pinagdidiinan yung kapintasan ng kanilang anak. Mapalad yung mga anak na may mga magulang na bagamat may kapintasan ay talagang iniaangat yung kanilang kalooban para hindi sila maging bilanggo ng kanilang mga kahinaan at kapintasan. Marami tayong ikinahihiya sa sarili natin. Una na, mga pisikal na kapintasan. Bakit ba ganito itsura ko? Pag tumitingin ka sa salamin, talagang mapapasimangot ka. Sino sa inyo pag tumitingin sa salamin, sumisimangot? Minsan ayaw natin yung itsura natin. Bakit ba kasi mukha akong ang litli itong mata ko? Bakit ganito itsura ko? Minsan ang ikinahihiya natin, mga pisikal na kapintasan. Pero meron din na hindi pisikal. Minsan ugali natin, minsan sa kalooban natin, mahiyain tayo, takot tayo, at minsan psychological yung ating mga ikinahihiya tungkol sa ating sarili. Bakit ba mahina ulo ko? Bakit hindi ako makaintindi kaagad? Etc. etc. Minsan naman, ang mga kinahihiya natin tungkol sa pamilya natin. Pinanganak tayo sa ganitong pamilya, nakakahiya. Pinanganak ako sa broken family. Pinanganak ako sa pamilyang komplikado ang sitwasyon. Kinahihiya rin natin yung mga nangyari sa buhay natin na negatibo. May mga pangit tayong karanasan na ayaw nating sabihin sa iba, nakakahiya. Kaya nakatago sa puso natin. Madalas, pag marami tayong mga ikinahihiya sa sarili natin, ay lihim na lang tayong umiiyak sa puso natin pag tayo ay nag-iisa. Mapalad yung mga natututong manalangin sa Diyos sa gitna ng maraming kahihiyan at kapintasan sa kanilang kalooban. Ang kanilang konsolasyon na lamang ang Panginoon sa kanilang pananalangin. Ganito ang sitwasyon ng mga tao sa mga pagbasa natin ngayon. Lalo na yung asawa ni Manoah sa ating unang pagbasa at si Elizabeth sa ating ebanghelyo. Sila'y mga baog. Tumanda sila na hindi nagkaanak. At nung panahon na yon, pag ikaw ay baog, lagot ka. Ikaw ay magiging tampulan ng panglalait at pagmamaliit. Kasi ang tingin nila sa mga baog, hindi nagkakaanak, isinumpa ng Diyos. Iniisip nila, parusa yan ng Diyos sa iyo. Kaya pag wala kang anak noong panahon na yon, nako, kawawa ka. Habang buhay kang mamaliitin, lalaitin ng mga tao. Kaya nga si Elizabeth, nung siya ay nagdalang tao na, sabi niya ay, salamat Panginoon, inalis mo ako sa aking kadustaan. Malalim na Tagalog, no? Kadustaan. Talagang karanasan ng kaapihan, karanasan ng kahihiyan mula sa ibang tao. No, talagang karanasan ng pagmamaliit mula sa ibang tao. Kaya Diyos ang
humilom, nagpalaya sa kanila, sa kanilang kadustaan. Ganon din yung asawa ni Manoah sa ating unang pagbasa. Kaya yung ating bati kanina, mapagpalayang umaga. Sana tayo rin maranasan na lumaya tayo sa mga ikinahihiya natin tungkol sa ating sarili. Ano bang dapat nating gawin sa gitna ng mga ikinahihiya natin tungkol sa ating sarili? Una, may kapintasan ka man, may kapansanan ka man, huwag maging dahilan yan para hindi ka maging mabuting tao. Kaya huwag nating gawing dahilan na meron tayong ikinahihiya sa sarili natin, huwag nating gawing dahilan yan para maging hindi tayo mabuting tao. Patuloy tayong maging mabuting tao kahit may mga kapintasan tayo. Bagamat tayo ay merong mga kapintasan at kapansanan, hindi yan ang kabuuan ng kung sino tayo. Meron din tayong kalakasan. Meron din tayong magandang katangian. At yun ang bigyan natin ng diin. Kilalanin natin yung sarili natin. Oo, hindi tayo perpekto. Meron tayong kapintas at kapansanan, pero meron din tayong galing. At yun ang dapat tumingkad sa ating sarili. Kaya huwag tayong titigil na maging mabuting tao. Na huwag tayong mamuhay na masama ang loob natin dahil sa mga kapintasan natin. Pangalawa ay yung kahinaan at kapintasan natin gawin nating dahilan ng ating kalakasan. Yung mga taong dumanas ng kahinaan at kapansanan sa buhay, doon sila nagiging malakas. Yung mga tao halimbawa na lumaki sa isang broken family, nung sila naman ang nagkapamilya, mas marunong sila. Sila rin ay naging magaling na mga taga-suporta ng mga kapwa nila na lumaki rin halimbawa sa broken family. Kaya yung kanilang naging kahinaan sa buhay, yun ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Dati mahina ulo mo, pero mahirap kang umintindi ng leksyon, pero talagang nagtiyaga ka, hindi ka nagpadala sa mga tukso ng mga kaklase mo. Kaya naman, kinalaunan, talaga namang gumraduate ka. At ngayon, ikaw ay nagbibigay inspirasyon sa mga tulad mo dati na nahihirapang mag-aral. Hindi lahat ng mahina ang ulo noon, magiging bigo kinalaunan. Marami, yung mga tinutokso-tokso nating bobo nung tayo ay nasa eskwelahan, ngayon mga successful na. Kasi natuklasan nila yung kanilang sariling galing. Maaring mahina sila sa ibang aspeto, pero meron silang kalakasan. At yun ang ating tuklasin. Kaya nga marami ring mga naging pare. Dati sa seminaryo, sila yung mga halos palabasin na. Kasi nga, mahirap umintindi ng mga leksyon, mahirap ding maging seminarista. Hindi ka lang dapat banal. Kailangan marunong ka rin. Kaya pag bumagsak-baksak ka sa mga subject mo, pwede kang paalisin ng seminaryo. Pero bago ka paalisin, talagang bibigyan ka ng pagkakataon para patunayan mo yung sarili mo. Sakaling medyo mabagal ang pag-unawa mo, magtiyaga ka, binibigyan ka ng pagkakataon. At totoo nga, yung mga pinakamatatalino nung panahon namin, hindi naging pare. Kasi yung iba sa kanila yumabang. Pero yung mga mahihina ang ulo na tinatawag, sila yung mga naging pare. Kasi humble sila. Alam nila yung kanilang kahinaan at nagpursige. Kaya nga yung mga kahinaan natin, lalo na yung mga kabataan dito, huwag kayong ma-depress. Bakit ako ganito? Bakit mahina ulo ko? Bakit
marami akong kapintasan. Tuklasin mo yung kalakasan mo meron. At gamitin mo yung naging kahinaan mo para maging successful ka kinalaunan. Pagka nagpupursige tayo, nakikita ng Diyos yan. Isang araw, babalik ta rin ng Panginoon ang sitwasyon. Tayo na nagkaroon ng pangit na nakaraan, pwedeng magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganon din, ano? May mga pangyayari sa buhay natin, di natin kontrolado. May mga nangyaring pangit sa buhay natin, pero hindi tayo panghabang buhay na magiging biktima. Pwede nating ayusin ang buhay natin kung gugustuhin natin. Pangit ang pinanggalingan mo, pero pwedeng maging maganda ang pupuntahan mo. Sa tulong ng grasya ng Diyos. Si Manoah at yung kanyang asawa, mga nilalait dahil baog, pero sila ang naging mga magulang ni Samson. Kilala natin si Samson. Siya ay magaling na hukom sa lumang tipan na nagligtas sa kanyang bayang Israel. Si Zacarias at si Elizabeth, mga baog din, tumandang baog. Tumanda sila na nagtitiis sa panglalait ng iba, ngayon naging mga magulang ni San Juan Bautista, ang pinakadakilang propeta bago dumating ang Panginoon. Ikaw din, kahit pangit ang pinanggalingan mo, pwedeng ikaw ang maging pinakamagaling kinalaunan at maging butihing lingkod ka rin ng ating Panginoon. Kaya ito ang ating dalangin ngayon, lumaya tayo sa pagkabilanggo natin sa mga ikinahihiya natin tungkol sa ating sarili. At katulad ni Elizabeth, sana madasal din natin sa Panginoon, salamat Panginoon, inalis mo ako sa aking kadustaan. Dating madilim ang buhay ko, ngayon nagliwanag. Dating patapon ang buhay ko, pero ngayon meron ng purpose, meron ng layunin, meron na akong misyon na gagawin sa aking buhay. Muli, mapagpalayang umaga sa ating lahat, patuloy nating danasin ang pagpapalaya ng Diyos sa mga puso natin. Dumudulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanman hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, Kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng Kanyang bayan. Ating itutugon, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungkol sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos sa pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo.
Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpatuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin. Isama rin natin ang kahilingan ng mga kapatid nating nasa online mass ngayon na nakikiisa sa ating misa ngayon. At ipagdasal din natin ang mga intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, palayain mo kami sa pagkakabilanggo namin sa mga bagay na ikinahihiya namin tungkol sa aming sarili. Palayain mo kami sa kadustaan na aming dinaranas mula sa ibang tao at nawa matuto kaming tuklasin ang aming natatanging kalakasan at makapagbigay papuri kami sa iyo sa pamagitan ng isang buhay na kapaki-pakinabang. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay pinakamamahal na mga anak ng ating Ama sa kabila ng ating mga kapintasan. Manalangin tayo sa Kanya ngayon sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.